oportunidad na ma-offer na mo ang among praise and worship. Kay mauni ang reason na mas kailangan ng denominations na kadahayan mga system sa among pagdinakani mo, pero only unites pinaagi sa pagdayo o paglimaya kanimo. And thank you even, Lord God, for the declaration of your word that has been released from the mouth of our Master of Ceremonies, their Father, that truly ang mga bata imong gihatag, imong mapagulugod para kanamo. Bless now your word, bless your people, and bless this place as you will get to use your hand, Aiden. Bless us all together. And we thank you and we bless you forever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Once again, good morning and happy birthday for our celebrator yesterday. Kagahapon na yung birthday. Sa grabe ang atong pag-adjust aron na naagyon ang tanan na di pag-invite sa oportunidad nato na sa daghang mga tao nila sa iligan o sa daghang mga paristi nila akin pagkita nga na-invite o sa mauna atong pag-espiritu ni Oro para kay Lord na nag-set sa aming tanan o sa atong Master of Ceremonies na gigamit sa Ginoo gikan pa ni atong wedding celebration o ikaduha na mong kita karon o of course mama o papa dali ang kami sa Gabriel o sa tanan ng mga parinti nagsayod ko nga kanang naatay kanang gitawag o pagbati na dugli-dugli kay Christmas time kung karon kaya birthday at the same time a celebration of life nga atong itataas importansya mauna once again nasayod ko na kanang lamin kay bation nga nagbangan kay pamangkin bang ilas Ginoo o at the same time i-bless sa Ginoo sobra-sobra ang mga blessings kaya ginhatag mao ka pag-witness ko in life di kaya ako babay pa hantod karon o bansa akong magulang ang sister-in-law na niya dinhi o sa tanan ng magsuon nga nagtamod sa pag-ila sa Ginoo masayod mo din ko nga marami sa bata na celebration pero kay walang punta nga kanang dili pa rin nila mag-gets karon para po rin natong tanan basta ang Bible verse na nasa itong program ang ibasa sa atong Master of Ceremonies naghatag o pagpahinungdong kung unsa ni mga bata na gihatag sa Ginoo sa ato. I will read once again from verses 3 up to 5 that ingon ang Psalms chapter 127 verses 3 to 5. Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in war. May the Lord bless His wonderful words. Atong nakita na sa program na pick up here sa ako ang spirit ang declaration sa Popor kay kanang mga word of God na atong naliton usama ko ng pagitawag o kanang siliyo o kung sa imuhan ituuhan o kanang mga lines na para sa Ginoo mao na siya gitawag na inspiration sa ecclesiastical term gitawag na sa prophetic declaration. So sa nabuhi ang atong mga patriarka ni anak ng alliance. Patriarka, propeta, hangtod sa mga apostoli sa early church, hangtod karang karong gitawag na end time church. Mga Kristiyano gatos Ginoo sa lahi mga adlaw. Pero aside ko nga kinintanan, nag-remind ka nato na hindi na to tayo matugad no kay kung naon lani kay mga bata nagagmay pero pertigyong budaya ipahalo na tanang kamarasa labi na nga ato na nagdurog sa mga lines na ganyan lang duha pero lani ayo na naon maging dako na jud ka kapaway ta hindi ka ko pinunta gusto ay wala magdako kay haron na di magamay ang problema pero ang Ginoo tinatagil sila sa Ginoo duman na mga pitilas mga
huwag na kong i-remind sa kasatan sa mga kaakuhan. Nato, labi na sa mga ikinahanglan aning mga gitawag ka ng mga reminders, pero di ka magdagat kaasok panahon kay kanhibalo ko nga, gamay ra magdiri nga time ato ma-enjoy, pero kanang ito ko parental duties, doon ay mga titilas sa mga disgutan nga dapat ato makagaag importansya na doon na ginagawa ng parents. O nang nagwapo na kayo ang smile karon kaya nakasilip na siya gamay. O sa maong na nasayod ko nga i-train ang bata sa gamay pa siya. Napagani sa wong ko na nga ang pinaka-successful na kinabi sa bata, i-train siya 18 years before siya mabuo. Sa ato ka, teenager pa ang parents, ang ama o ang papa. I-train sa ato pa ang ato sang self mo ay ato ng suhon. Aron nga dire-diretso na ang mga bata sa diyan, mga timugso o maumo na sila. Naapa sila sa tiyan. Ang Holy Scriptures, ang sa kasantos mo sa St. John, the Baptist, dinihugan na nakasatiyan sa mama, admitted na. Basta, huwag na ito talaga importansya na may mga kaakuhan. Proverbs 22 verse 6 say, "Of a child in the way should go, and when he is old, he will not depart from it." Pero muna itong parental influence, na kung ato talaga importansya, kung sa gani, nung nadugo na ito sa lula, o wala pa gani siya magkaisa siya kamot, una na siya palo, kung sa importante yung kaayon, ato talaga importansya, hindi na siya tinuit, at sometimes hours or days. Usap na po. Kung hindi ka makakulit kay Lord, mahinungdan na, ma-diverted yung attention niya. Ang ato ng character, ang ato ng gusto, may maumol ka niya, rin ang gusto ni Lord, maumol sa niya. Basta, doon ay mga influence, ito mo tayo influence, pagpagaon ko ang ato ng talagang importansya na parental indulgence na ito, diskutan, na kung si Lord ang set sa kanang wala din ay kailangan because our God is the God of purpose, the God of objectivity, and the God of design. Before the foundation of the world, nag-give na, nag-inong Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, therefore, kung ato talagang importansya, wala ko mga natubos mo. Kaya ba yun na nag-Lord, please, ako na lang nag-ablihan ng mga pages para sa akong anak. Ako na lang nag-ablihan ang pages para sa akong life. Tungod kay, ako matagal importansya. Balik kaya na ito yung parental partiality. Doon ay mga titilas na tagal importansya. Hindi ko na tayo mag-gets nilang yung Francis ni Pini, kung mag-isa mga nag-libit. Kailangan na sila, duha, guro, pati na umong dito, balon. Maliwat sila si Queen, ang young father, kung sila kabo, kung mga gamay ng ating loved ones, ang ilan ni Ilong Francis, pero kami, si Francis, ang young amahan, kung sila kabo, akong isa sa mga buwang lalaki. O maungaan mo talagang importansya, doon na ito ka ng partiality. Ano lang kinahihatag ni Lord? Ano na sa Bible po? Ito kali ni Isaac o ni Narake? Oo, na ang ilahan pa na irog-irog isa ng paborito, si Jacob o si Isaac. So na, may nasa scriptures. Parang importante, mga kung saman ang iyang flow, ato masakitan kung sa ilaro sa Ginoo ngayon sa mga kabataan. So doon parental pride, kay balik lang na natingon ang foundation text nato sa buong sa 127 na sila samad mga bangkaw, mga istorya. Dili maulawan ang parents. Kaya doon ay parental love, gifts, joy, sorrows, and concerns. So sa butang ng tagal-importansya na ang Ginoo nag-remind you na masaktan na kung kanan kay lagi na mga concern ng igsuon, maunang gayon sa Deuteronomy chapter 4 verse 9, gayon siya, only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life,
and teach them to your children and to your grandchildren. Giingon sa Holy Scriptures, dahil na-enjoy ko kayo. First, second, and third generation, bakit ng mga bata. Nila itong parents and partners, ako ang sa ministry, nandun na sila pagkaroon na mga ikatulong na ka-generation, nanay mag-upat ka-generation. Salamat sa Ginoo tungod kay kung nag-celebrate ang ministry of 45 years din sa Iligan City. Doon na nila mga generations na nalungwa. Salamat sa Ginoo kay gusto yung Ginoo nga isang naatas kalibutan na mausabon, pero pagpabilin ka, hindi mausab ang atong prinsipyo sa Ginoo sa Holy Scriptures. Mga nag-ingon ang Deuteronomy chapter 6 verse 7, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Usa di ay atong wato, isa ka sa padung, tunduan ko sila. Kung atong tagang importansya, ang Ginoo sa Holy Scriptures, pasabot yun dato na gusto ang Ginoo nga ato yun silang matagaan o pagdagan. Ato yun silang matagaan value kay ang buktong bahandi nga ito madala sa langit, mga bata na. Kaya ito madala nga itong bunga sa itong kahambog, ang savings, ang branches, ang kakangan, hindi natin sa kalibutan. Kung doon na may naalini nga wala nagtuo, madumi langit, ako mag-ingon kanimo nga, mutuo yung kang ang tao, mamatay, pilit ko na madala sa langit. Biyak ang naging na usa ang buktong madalang ang atong mga kabataan na tutulungan sila sa eksaktong pamanasan. On our last verse, before na mag-pray, I have 6 minutes more sa atong time na sa program. Ang Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, 10 up to 11, and on, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sa mga magkipay itong tagang importansya, ito kay bata din yung ako makita na nahinundong ko pagsulod niya niri aning nga room. Kaya yung isa nga, oh daddy, obey your parents, mommy, obey daddy. Sa assignment ko nila. Kaya may pinmanita yung Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. O sa tungod kay doon na sa gusto, dali mo obey ang iyang father, yung isumbog sa iyang mami. Dali mo obey. Dali mo ng Bible, obey your parents. O sa assignment dali nyo, iyang pasagutan kung saan bata, kung saan parents. Pero nag-ingon ang verse 3, so that it will go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Importante hindi ay na para ma-enjoy nato ang life. Na may long life na enjoy karon pero wala din kalipay na naambitan pero wala din kalipay. Dili ta gusto ni anak na mahitabo. Kung sa mo sa verse 4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Usa, nalibalutan na aning mga verses, ang first 2 verses na remind kung sa'y ikinahanglan sa bata, mag-obey sila sa parents. Sa kita, kung muna pamatay parents karon, kaming mga senior na, posible na yun na ako may parents, ang father, may rest sa Ginoo when he was 90-year-old. Pero kung isa dinaro na kakaroon mga kay parents, please give chance to obey the word of the Lord. To obey your parents. Obey your parents. Ang end result, ang verse 3, maayong lang labaw, di na makakon sa kanino. Pero kung di ka mag-obey, okay na kung di mo, pero it cannot help you. Dili na mag-progress sa imo. Tungod kay kung kani ang declaration sa scriptures, mahitabo ang laro sa Ginoo. Pero nga to sa parents, mao nga kung na may mga single karon, dili pa parents, dili sa father, sa head sa family, ayaw yun sila kagita o suko-suko. Pero may mga panahon nga
Ama, magulutulot, lamitan tayo, pagkuman ka na, perkiman. Hindi na nalugi man o ka na sa katarungan. Kamo na rin maglugang niya, nabida sa mga parents. Ang labas, naiiyak ang anak. Sa wag na kung taga-importansya na ingon ang verse 4 sa Ephesians chapter 6, hindi na po sila makita nito. Pero dahil sila bring them up in the training and instruction of the Lord. O sa dahil sila sa pagmanso, o sa giya nga gikan sa Ginoo, dili sa imong gusto, pero giya gikan sa Ginoo. Pero nag-ingon ang verse 10 and 11, ultimatum sa katapusan, yung siya, be strong in the Lord and His mighty power. After all, wala yo'y pulos ang atong panikamot kung wala yun si Lord. Ang atong mga plano o damgo o mga laraw, wala yo'y dili yun na makakontribute kung kita dili biyahan sa Ginoo. Kasi Lord man, ang nai-blueprint biyahan ang mga bata. Busain mo siya, sangkapan natong atong pagalingon o ginagiban, nga mao ang tulong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang nabisan kung sa katik-atik sa yawa, dili yun sila maka-atik nato. So once again, this is for everyone. O ganabi na kay gabi, kang gab-gab, na nag-birthday kagahapon, o paglaon ko ka natong tanan, kung ano may portions sa imong life, para sa imong self, para sa imong work, para sa imong school, para sa imong dream, please, tagain portion si Lord sa imong kinabuhi. O sa imong itagaan ang portion si Lord sa imong kinabuhi, nahibalo ko ang kanina portion, pinagkanako na point sa imong life, kaya siya ang healer of life. Ang pagsauna ko birthday, di lang sa naikwarta, di lang sa kakaya para sa anin. Ang pagsauna ko birthday, manataghanda o wala. Pero ang tugyo ko sa namatanagan hatag o life. Kasi yaman ang life giver, ma-change ang atong mga adlaw, di kung puti ka sa mga pagbutang sa cross na lugo sa atong atakang, kay birthday ni mo karon, di rin yana. Pero to pause for a moment, and connect yourself to the Lord cannot be important kasi ang giver sa life. But at the same time, hindi ko minang pag-ingon na ingon ka galing lang ang Father, love, malikapot ko na madalagin ka sa Ginoo. Ganit kayo na paminahon ba? Doon ay prayer request o sa parents na ingon na ang akong prayer request mo na ang akong anak kay intimate relationship with the Lord in the proper time, mag-enjoy siya sa presensya sa Ginoo na siya mismo ang naay desisyon. Usap maglaong ko na katong mga declarations from the lips of the parents, sa mga ninang o sa ninang, sa mga lulo o sa mga lula, may modyo ko na tabangan ka sa Ginoo, na ito silang ma-torture. Kaya nasabi ko na ang atong padala kanila na ito sa Ginoo na sila relationship with the Lord, that intimate relationship with the Lord in the proper time, that intimacy, wala'y magkakawat niya na. Mubalik na kay Lord o mahirap na in return, kita mag-enjoy. O sa ang promise ni Lord, mao nga ang iyang blessings mag-flow like rivers to 1,000 generations. Dili limitado. Ang curse up to first, second, third, and fourth generation lang ang curse magsunod. Pero mahibalo kang, mahibalo kitang ato nang gideclare, ato gikat, o ang blessing sa Ginoo mag-flow to 1,000 generation. So this time, before ta mag-declare ang blessing para kay God, let us all arise, let us connect to the Lord in prayer, establish the relationship with the Lord, your Maker, the giver of life, and as you will meditate the goodness of the Lord, and giving Him the praise and thanksgiving for the gift of life, even in this Christmas season. Let us give our whole being to the Lord, our family, our loved ones, the works of our hands. Right now, as we will begin to sing the song of worship.